ako yung papa ko. Pwede hati na lang tayo. Flor de Liza. Di ba sabi sa'yo dito tayo maglalaro? Doon nga tayo sa labas. Ganon. Hi Mars, kamusta ka na? Mama! Lisa! Ang first step sa pagbibigay ng first aid ay scene assessment. Bago tumulong o mag-assess ng injured person, tumingin muna sa paligid kung may panganib at kapag nasigurong safe ang area, saka lamang lumapit sa biktima. Ikaw bata ka! Hindi ko sinabi ko sa'yo kung sasaktan ang anak ko! Ano, Marie? Oo! Marie, tumawag ka na. Kapag kailangan ng tulong, mahalaga na specific bystander ang sabihan para tumawag sa emergency services at isa pa para kumuha ng first aid kit. Mahalaga ito upang makasiguro na may taong agad nakikilos at hindi iisipin ng lahat na may ibang gagawa ng utos. In this way, mas mabilis na maibibigay ang kinakailangang tulong sa biktima. Magsuot ng gloves o gumamit ng malinis na plastic kung hindi available ang gloves upang maiwasan ang pagkalat ng infeksyon. Next, direktang diinan ng sugat gamit ang malinis na tela. Ang firm direct pressure ay isang effective way para mapabagal o mapahinto ang severe bleeding, mabawasan ang blood loss, at mapataas ang chance na mabuhay ang biktima hanggang sa dumating ang mga medical professionals. Kapag hindi sapat ang direct pressure sa pagpapatigil ng bleeding, maaari nating i-implement ang tourniquet application. Kung walang available na equipment para sa tourniquet, maaari tayong gumawa ng improvised gamit ang non-stretchy pag grips, gaya ng triangular bandage at ballpen bilang windlass rod. Una, kumuha ng triangular bandage at tupin ito hanggang sa makabuo ng narrow cravat. Pagkatapos ay gumawa ng buhol sa taas ng injured area na may distansya na 2 to 3 inches. Upang mapahigpit lalo ang kapit dito sa band, ipuhol ang rod sa pagitan ng first and second na. I-twist lamang ang improvised rod hanggang sa tumigil ang pagdurugo. Sumunod dito ay i-secure ang rod gamit ang dulo ng triangular bandage. Tandaan, ang tourniquet application ay isinasagawa lamang bilang last resort for severe bleeding cases. Kapag na-injured ang isang katawan, halimbawa ay ang bleeding, ito ay magre-react upang labanan ang damage. Kapag severe ang kalagayan ng biktima, siya ay maaaring magkaroon ng shock. Ang shock ay kawalan ng kakayahan ng circulatory system natin na mag-provide ng oxygenated blood sa mga vital organs nito. Nakamusta ka pakiramdam mo? Doon ako siya nang ihigan ng kita, ha? Kung wala namang spinal injury ang biktima, maaari siyang ihiga ng dahan-dahan habang ang kamay ay nakasuporta sa ulo at likod ng balikat. Kung mayroong makukuhang maaaring ikumot sa biktima, gaya ng jacket or blanket, ay gamitin ito upang i-maintain ang kanyang body temperature at maiwasan ang panlalamig. Kausapin at pakalmahin ang pasyente, siguraduhin sa kanya na parating na ang rescue team upang tulungan siya.